Oy, pangit! Saan ka pupunta? Mga aswang ka na naman siguro, no? Ano pa nga ba? Naku, magsitago na tayo at malapit ng dumilim at nandito na ang aswang. Ay, Susan, Lira, pumarito na kayo. Baka kung ano pa ang gawin ng aswang na yan sa inyo. Bakit kasi hindi pa natin yan paalisin, Mang Rico? Oo nga po, Mang Rico. Huyugin na natin yan. Mag-isa lang yan sa bukid, hindi ba? Walang laban yan sa atin. Tumigil nga kayong dalawa. Hindi natin alam kung mag-isa nga lang ba ang aswang na yan at hindi rin natin alam kung gaano yan kalakas. Bali-balita pa namang ang mga aswang na naninirahan dito ay hindi basta-basta. Maging ang mga pumapatay ng aswang noon ay hindi sila kinaya. Paano kung ninuno ng babae nga ng mga yon? Aba, wala nang pumapatay ng mga aswang ngayon dito sa bayan. Naubos na rin sila. May mga berdugong mamamatay aswang naman tayo. Walang-wala ang mga berdugong yan ngayon sa mga mamamatay aswang ng bayang ito noon. Kaya Lira, tumigil ka at huwag na kayong lumapit sa isang yan. Halina kayo! Kalma lang, Clara. Huwag papatulan. Hindi ka papatol. Alas 9 ng gabi ng Biyernes, nang naisipan kong isulat ito. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Clara, taga San Nicolas. Nang makita ko po ang channel ninyo, naging tagapakinig nyo na po ako. Natutuwa ako sa tuwing nakakarinig ako ng bagong istoryang aswang. Dahil bukod sa takot at kaba, ang dami ko rin pong natututunang aral. Hindi lang pala ako ang may karanasan pagdating sa mga tulad nila. Kaya naman naisipan kong sumulat na rin. Gusto ko ring maghatid ng mensahe sa mga listener at sana may matutunan din sila sa kwento ko. Pinanganak akong hindi normal. Hindi normal dahil hindi pasok ang mukha ko para sa pamantayan ng karamihan. May malaking itim na balat ako sa kalahati ng mukha ko na abot hanggang sa liig ko at tainga. Sobrang layo sa ibang dalaga sa lugar namin na makinis ang mukha. Pangit ako, yun ang sabi nila. Hindi lang yun ang kakaiba sa akin dahil pati ang buto ko sa likuran ay baliko. Para akong yukos pero hindi naman kuba. Abnormal daw ako. Pangit. Kaya naman, dahil sa kakaiba kong itsura, naging tampulan ako ng tukso na isa raw akong aswang. Kumusta mga alaga ko? Kumain na ba, ha? O ito at may dala akong pagkain. Ayan, masasarap ang mga yan, ha? Nako, Batchoy, ang laki-laki mo na. Pwede na kitang ibenta sa palengke. Ay, kaso, hindi ko alam kung may bibili sa'yo. Ayaw nila sa akin, Batchoy eh. Aswang daw ako. Porkit ba may balat ako? Porkit baliko ang katawan ko? Grabe, kung makabintang sila sa akin, parang nakita na nila akong kumain ng tao. Hindi nga nila ako kilala. Hindi ako pumupunta masyado sa bayan. Paano nila nasabi yun? Hindi ko maintindihan ng mga tao, Batchoy. Bakit ganun na lang sila kung makapanghusga? Kalungkot lang. Gusto ko sana silang maging kaibigan. Kasi wala na akong pamilya, di ba? Tapos kamumuhian lang pala ako ng buong bayang to. Nakakalungkot, Batchoy. Ulila na ako. Ang kinagisnan kong lola ay namatay noong ako'y 12 taong gulang pa lamang. Kaya sa murang edad ay natuto akong mamuhay mag-isa. Noon pa man, ang tingin sa akin ng mga tao rito ay aswang. Si lola ang nakikipag-away para sa akin sa tuwing tinutokso ako, kaya naman noong namatay siya,
Hindi na ako umalis ng bukid para hindi na sila makasalamuha. Kaso minsan ay hindi talaga naiiwasang bumaba dahil kailangan ko ring magbenta ng mga inani kong gulay at mga alagang hayop para may panggastos ako. Kailangan ko ng pera kasi sa totoo lang ay gusto ko nang lumayo sa bayang ito at magsimula sa ibang lugar na walang nakakakilala sa akin. Palubog na ang araw at narinig ko na rin ang mga kuliglig sa paligid. Kaya naman, inayos ko na rin ang aking mga alaga. Ipinasok ko sila sa kanilang mga hawla at saka ako pumasok na rin sa aking kubo. Nagsindi ako ng isang lamparilla at saka kumain ng aking hapunan. Ano yun? Sanay na ako sa mga hayop sa bukid. Pero nang gabing yun, tila kakaiba ang kalabog na aking narinig. Hindi yun hayop. Para yung mga paang naglalakad sa aking bubong. Hindi ko lubos maisip kung sino yun at anong ginagawa niya. Yun ang unang beses na naranasan ko yun. Kinabukasan, kinailangan kong pumunta ng bayan para magbenta ng mga inani. Ngunit isang nakakasukang pangyayari ang naabutan ko sa daan. Hindi! Hindi, Kadyo! Mare, tama na. Tahan na. Diyos ko po, Lira. Anong nangyari kay Kadyo? Mariko, wala na kasama ko. Pinatay siya. Ha? Sinong pumatay? May iba pa bang mamamatay tao rito? Eh di ba, Mare, ilang taon na rin namang hindi pumapatay ang mga aswang. Baka nagalit na yung pangit. Baka nagtawag siya ng iba pa niyang kalahi. Magbabayad ang kung sino mang gumawa nito. Hahabulin ko ang pangit na yon. Nagtatago sa mga talahiban para hindi ako makita. Nagkumpulan ang mga tao sa gilid ng kalsada habang nakapalibot sa katawan ni Mang Kadyo. Puno siya ng dugo mula mukha hanggang katawan. Bukas ang tiyan niya. Wakwak, kaya naman lumabas na mula rito ang bituka niya at iba pang laman loob. Nakakasulasok ang masangsang na amoy, kaya naman dinumog siya ng naglalakihang bangaw. Dilat pa ang mga mata niya na para bang nakita niya talaga si kamatayan bago siya malagutan ng hininga. Pati ang puso niya'y nakalabas at wakwak. Nakakatakot. Pero mas natakot ako sa banta ni Mang Rico, kaya nagmadali akong umalis doon. Siniguro kong hindi ako mapapansin ng mga naroon dahil kung hindi, ay baka hindi na ako makabalik ng bukid. Kagat ang aking labi, halos madapa-dapa ako sa pagtakbo. Kumakalabog ang aking puso habang tumatakbo. Nang makarating ako sa bahay, ay mabilis kong sinara ang mga bintana at ang pinto ng aking kubo. Paano na to? Paano kung puntahan nila ako? Paano kung ayugin nila ako? Ah! Sino yan? Sumagot ka! Sino sabi yan? Wala akong narinig na sagot. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng takot na mga sandaling yun. Pakiramdam ko ay may masamang mangyayari. Hindi na ako nakalabas ng araw na yun. Maging sa mga sumunod na araw ay hindi ako lumabas ng kubo. Gabi-gabi akong ginagambala ng mga pagaspas ng pakpak.
at kalabog sa aking bubong. Nang sinubukan kong pumuntang muli sa bayan, ay saka ko nalaman na hindi si Mang Kadyo ang huling biktima ng kung anumang hayop na pumapatay. Ilang bata na naman ang nawala. Kasunod ni Kadyo, 3 bata ang nawala kahapon. Salo talaga ang aswang na yon. Mare, posible kayang nagtawag nga siya ng mga kalahi? Kasi naman pagkatapos kay paring Kadyo, sunod-sunod yung pagkawala ng mga bata. Tapos may mga hayop din daw na nawawala at kinabukasan nakikita na lang na wakwak ang sikmura. Ay, Diyos ko, Mare, nakakatakot. Kahit isama pa niya ang buong angkan nila ng mga aswang, hindi ako natatakot sa kanya. Pero Mare, hindi natin alam kung kaya ba natin ang mga yun. Ayoko namang mamatay dito, ano? Natatakot na ako. Ayoko na dito, Mario. Malis na lang kaya tayo. Sumama ka na sa amin, Kevin. Ano pinagsasasabi mo? Walang aalis. Hindi tayo aalis. Ayoko na talaga dito. Aalis na kami ng pamilya ko. Hindi ako aalis hanggat hindi ko na igaganti ang asawa ko. Ikaw, hindi mo ba ipag-iganti ang ginawa ng aswang na yun sa alaga mong baboy? Hindi ba't namatay ang isa mong pamangkin dahil inaswang ang buntis mong pinsan? Ay, kailan ba kasi natin gagantihan ang aswang na yon? Lira! Mang Rico, bakit ka umahangos? Nandun na ang mga kasamahan natin. Saan? Sa bahay ni Berta, naghahanda na sila sa gagawing pagsalakay sa bahay ng aswang. Talaga? Abay, maganda. Ano pang hinihintay mo? Tara na! Ano? Ay, Diyos ko, Mari, ayokong sumama doon. At bakit hindi? Ayaw mo maghiganti? Sasama ka dahil tayo mismo ang papatay sa aswang na yon. Pero... Mare! May aswang! Hindi ko na hinintay pang makapag-react si Aling Lira at kumaripas na ako ng takbo. Susan! Puntahan niyo sila, Berta! Hahabulin ko ang aswang! Oo, sige. Naiyak ako habang sumisigaw si Aling Lira sa likuran ko. Ilang beses na akong nakabangga ng tao, pero wala akong pakialam. Nakalabas ako ng palengke at hinahabol pa rin ako ni Aling Lira. Kaya naalerto ang mga tao at hinabol na rin ako. Binilisan ko ang pagtakbo at humahangos na isinara ang pinto nang makarating ako sa kubo. Napaupo na lang ako sa sobrang pagod. Diyos ko po, ano gagawin ko? Papunta na sila rito. Papatayin nila ako. Lumabas ka riyan, aswang! Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa bayang ito. Hindi ka na makakalabas ng buhay. Sumuko ka na. Hinding-hindi namin palalagpasin ang ginawa mo. Panginoon, tulungan niyo po ako. Nakiusap. Bilang na lang ang oras mo. Takot na takot ako ng mga oras na yon habang naririnig ko ang sigawan nila sa labas at ang pagpapalabas sa akin ni Mang Rico. Natutulala na naman ako at hindi alam ang gagawin. Unti-unti akong nawawalan ng pag-asa. Ano pang hinihintay natin? Sunugin na natin ito, mga kasama! Mga kasama, ngayong gabi, tatapusin na natin ang banggagambala ng aswang na ito. Sabay-sabay natin siyang ihatid sa impyerno. Nakatulala lang ako at tila bumagal ang buong paligid ko nang bumukas ang pinto. Napakurap ako habang nasa harapan ko sila at may dalang mga sulok. Nasa unahan sina Mang Rico at Berta. Hindi man sila tuluyang nakapasok sa kubo, ay nasa may pintuan naman sila. Akmang susugod sa loob si Aling Lira, pero pinigilan siya ni na Berta
at Mang Rico. Ano na, Mang Rico? Pasukin na natin yan. Pumilahod ka, Lyra. Di ba't ang usapan ay pahihirapan muna natin yan? Parang yung mga ginawa niya sa mga biktima niya. Bibigyan ka namin ng pagkakataong tumakas, Clara. Kung ako sa'yo, galingan mong magtago sa gubat. Na natin kung makatakas ka nga. Pagbabayaran mong ginawa mo kay Kadyo. At ang lahat ng kasalanang ginawa mo sa mga batang kinain mo, lalo na sa pamangkin kong salot ka. Sulit hindi ako aswang. At tingin mo maniniwala kami, ha? Ano? Takbo na! Takbo at tignan natin kung hanggang saan ang galing mo. Umiling ako, hindi gumagalaw. Panay ang kantsaw nila sa aking tumakbo. Ang ilan ay sinisigawan na sina Aling Berta at Mang Rico. Napatayin na lang ako habang naroon pa ako. Sobrang ingay nila, pero agad din silang natahimik dahil sa isang putok ng baril. Napaigking ako sa gulat. Sino ka? Anong ginagawa mo? Aswang yan! Oo nga. Salot yan sa bayang ito. Pinatay niya ang asawa ko. Umalis ka dyan kung ayaw mong pati ikaw sunugin namin. Tama. Sino ka ba? Bakit ka nakikialam? Hindi siya aswang. Mali kayong lahat. Anong mali? Anong pinagsasasabi mo? Hindi mo ba nakikita? Ang pangit-pangit na babaeng yan. Kaya aswang yan. Oo. Tama, aswang siya. Noon pa man, alam na yan ng lahat ng tao nandito. Aswang siya ng pamilya niya. Hindi ka siguro taga rito kaya hindi mo alam. Teka, kilala ko siya. Hindi siya taga rito. Siya ang berdugong usap-usapan sa kabilang mga bayan. Berdugo? Kung ganon, pumapatay ka ng aswang, hindi ba? Bakit mo kami pinipigilan? Oo nga. Kaya mo na kaming patayin ng isang ito. Ayaw mo nun? Hindi mo na kailangan kumilos at kami na ang gagawa nun para sa'yo. Hindi nga siya aswang. Hindi siya ang pumapatay. Matagal na akong pumapatay at nakakasalumuhan ng mga aswang at malalaman ko kung ang kaharap ko ay kabilang sa lahi nila. Ang babaeng to ay tao. Hindi siya kabilang sa kanilang lahi. Hindi. Nagkakamali ka sa sinasabi mo yan. Umalis ka dyan. Kung ayaw mo, ikaw ang una naming patayin. Nahihilo na ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ang ingay-ingay, ang gulo-gulo. Napasinghap na lang ako nang biglang may sumabog at nabalot ng usok ang buong paligid. Napaubo ako hanggang sa naramdaman ko ang mga kamay na umaalalay sa akin paalis doon. Sino ka? Huwag ka na magsalita. Kailangan nating umalis dito. Bilis, bilis. Kailangan hindi nila tayo maabutan dito. Saan ba tayo pupunta? Anong ginagawa natin dito? Huwag ka na muna magtanong na magtanong. Basta sumunod ka na lang. Madilim ang kagubatang tinatahak namin ng lalaking nagligtas sa akin. Hindi ko alam kung paano kami nakatakas sa mga tao. Basta nang mapuno ng usok ang kubo ko, ay hinila niya ako at sabay kaming umalis doon. Lumabas kami sa bintana ng kubo. Pagod na ako. Hindi pa tayo nakakalayo ng husto. Hindi tayo sigurado kung walang nakasunod sa atin. Kaya bilisan mo at huwag ka lang hihinto. Pero hindi ko na kaya. Bibigay na ang mga pa ako. Kaya mo yan, bilis. Kumapit ka sa akin para hindi ka maiwan. Pero hindi ko na kaya. Pagod na ako. Ang dami mong reklamo. Ayaw mo bang mabuhay?
Naiyak na lang ako sa sinabi niya. Napailing ako at napahinga ng malalim. Pagod man ay nagpatuloy ako. Hawak-hawak niya ang aking kamay. Kaya kahit paano ay nahihila niya ako sa pagtakbo. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang tinakbo namin. Nakahinga lang ako ng maluwag. Ng isang kuweba ang aming pinasok. Nandito na tayo. Dito na muna tayo magpahinga. Bukas na bukas, tignan natin kung anong kalagayan ng kubo mo. Tingin mo talaga? May mababalikan pa tayong kubo? Baka sinunog na nila yun. Pati mga alaga ko ron. Nadamay na. Sarili mo na lang dapat ang iniisip mo ngayon. Maaari ka nilang patayin pag nakita ka pa nilang buhay. Paniguradong tutuluyan ka na ngayon. Mas mabuti na siguro yun. Baka hindi talaga para sa akin ang mundong to. Mas mabuti nga siguro mawala na lang ako na matapos ng paghihirap ko. Kahit naman anong sabihin ko, hindi maiibang tingin nila sa akin eh. Bakit ko papahihirapan ang sarili ko? Ganun na lang yon. Suko na agad. Hindi mo man lang ipaglalaban ang sarili mo. Hindi mo papatunayan na mali sila sa mga hinala nila sa'yo. Sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Hindi mo ba narinig ang mga sinabi ng mga kabaryo mo kanina? Isa akong berdugo. Pumapatay ako ng mga aswang. Bakit mo ako niligtas? Dahil aswang ang pinapatay ko, Clara. Hindi tao. Kilala mo ako? Sinabi sa akin ng mga tagapalengke nung papunta ako rito. Hindi ako masamang tao, Clara. Aswang lang ang pinapatay ko. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi niya. Seryosong nakatitig siya sa akin na para bang ipinapaabot niyang wala akong dapat na ikatakot sa kanya. Ako ang unang umiwas ng tingin. Niyakap ko ang aking mga tuhod at saka ibinaling sa ibang direksyon ang mukha. Parang sinasaksak ang puso ko pag iniisip ang maaaring mangyari sa mga alaga ko at sa aking kubo. Pupuntahan natin ang kubo at ang mga alaga mo bukas. Pero sa ngayon, manatili muna tayo rito. Palipasin muna natin ang galit ng mga tao sa barangay. Susubukan ko makipag-usap sa kanila bukas. Hindi sila maniniwala sa'yo. Hindi nga sila naniwala sa'yo kanina, diba? Mataas ang emosyon nila dahil sa mga nangyayaring patayan at pagkawala ng mga bata at hayop. Marahil ay wala sila sa tamang wisyo kanina at nadala lang ng mga emosyon nila. Bukas pag humupa na ang emosyon ng lahat ay kakausapin ko sila. At kung hindi pa rin sila maniniwala, tatakbo na naman ako. Magtiwala ka, hindi ko hahayaan yun. Sisiguraduhin ko yun. Bakit ako maniniwala sa'yo? Dahil hindi kita ililigtas kung alam kong masama kang tao. Naniniwala ako sa'yo, Clara. Di ako naniniwala sa'yo. Paano ako makakasigurong hindi mo ako papatayin ngayon? Ngayon lang kita nakita. Na hindi nga kita kilala. Tristan. Tristan ang pangalan ko. Tingnan mo ako, Clara. Nagsasabi ako ng totoo. Wala akong masamang balak sa'yo. Ililigtas kita sa mga tao. Hindi kita pababayaan. Pangako yan. Sige, patunayan mo. Siya naman ay natameme. Tinitingnan ko siyang mabuti hanggang sa siya na rin mismo ang umiwas ng tingin. Hindi ko siya kinibo at bumaling na lang din ako sa kabilang direksyon. Mas hinigpitan ko ang aking yakap sa mga tuhod ko bago ipinikit ang aking mga mata. Dala na rin siguro ng pagod kaya nakatulog na rin ako kaagad. Buti naman at gising ka na. Ano oras na? Mag-aalas 7 na ng umaga. Ano? Teka, ang kubo! Huwag ka nang pumunta. Ha? Ano sinasabi mo? Akala ko pa pupuntahan natin ang kubo ko.
Nagpunta na ako. Sinunog nga nila ang kubo mo. Pati ang mga hayop mo ay patay na. Hindi. Hindi. Patawad, Clara. Sabi mo wala mangyayari sa mga alaga ko sa kubo ko. Sabi mo ikaw ang bahala. Paano na ngayon, ha? Wala na akong mapupuntahan. Sana nga, namatay na lang ako kagabi. Clara, hindi mo dapat sinasabi yan. Pasensya na. Pasensya na kung hindi ko matutupad ang pangako ko. Mukhang malaki talaga ang galit nila sa'yo. Mahirap nang baliin ang paniniwala nilang aswang ka pero susubukan ko pa rin, Clara. Pupunta ako ng bayan at Mapapatay ka lang doon. Hindi mo ba narinig ang sinabi nila kagabi? Hindi sila maniniwala sa'yo. Pinantaan ka pa nga isasama ka nila sa pagpatay sa akin, di ba? Aakalain nilang tinutulungan mo ang aswang na tulad ko. huwag ka nang umiyak. May matutuluyan ka. Tutulungan kita. Di ako sasama sa'yo. At saan ka pupunta? Wala kang pupuntahan. Hayaan mo na akong tulungan ka. Hindi ako sumagot at hindi rin siya pinansin. Noong oras na yon, mas maliwanag na at nakita ko na ng maayos ang kanyang muka. May itsura siya. Mahaba ang kanyang buhok pero hindi niya naman yon ikinapangit. Moreno, tapos makisig pa. Napalunok ako at inisip ang kanyang tanong. Tama naman siya. Wala na akong pupuntahan dahil ang kubong yun na lang ang natitira sa akin. Saan tayo pupunta? May alam akong malapit na kubo sa dulo ng gubat na to pero kailangan nating dumaan sa gitna ng gubat. Hindi tayo pwedeng dumaan sa bayan. Kaninong kubo yun? Walang nakatira doon. Nakita ko lang yun nung pupunta ako rito sa bayan nyo. May mga nakuha akong prutas dito. Kumain na muna tayo at kung kaya mo na, ialis na tayo. Sige. Kumain ka ng kumain. Kailangan mo ng lakas at medyo malayo ang lalakarin natin. Nagpunta ka ba sa bayan? Hindi na. Nang makita kong naabo na ang kubo mo, hindi na ako tumuloy. Pakiramdam ko may nagmamasid pa rin sa paligid ng bahay mo kaya hindi tayo pwedeng magpakampante. Kailangan nating mag-ingat. Teka, sigurado ka bang hindi ka nasundan dito? Paano kung sumunod ang mga yun dito? Naging maingat naman ako pabalik. Pero hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Kaya tapusin mo na yan at nang makaalis na rin tayo. Mas maaga tayong makakaalis, mas mabuti. Hindi ako sumagot sa kanya at tumango na. Mabilis akong kumain ng mga pagkaing dala niya. Pagkatapos naming kumain, ay tumayo na ako at nagsimula na nga kaming maglakad papunta sa magubat na parte. Gaano ba kalayo ang sinasabi mong kubo? Ilang oras na tayo naglalakad, Tristan? Malapit na, bilisan mo. Pero sumasakit ng mga paa ko. Kakapahinga lang natin, Clara. Kung puro pahinga ang gagawin natin, baka abutin na tayo ng dilim. Ang malala pa, baka maabutan din tayo ng mga tao. Hindi tayo sigurado kung tumigil na ba sila sa paghahanap sa'yo, no? Oo na. Malapit-lapit na rin naman tayo. Kaya kung maglalakad ka lang sa halip na magre-reklamo ka, paniguradong mas maaga tayong makakarating sa kubo. Bumuntong hininga ako habang naglalakad kami sa gubat. Tirik ang araw kaya pawis na pawis ako. Halos hindi ko na rin magalaw ang mga paa ko sa pagod. Buti na lang ay binigyan ako ni Tristan ng tungkod. Isang sandali pa ay nakarating kami sa isang ilog at sa kabila noon ay may natanaw akong isang kubo. Napasinghap ako at tila nabunutan ng tinik sa dibdib habang nakatingin sa punong nasa kabilang bahagi ng ilog.
Yun na ata ang kubong titirhan namin. Magilamos ka na dyan. Pwede ka rin uminom. Malinis ang tubig dito kaya pwedeng inumin. Yan na ba ang kubong sinasabi mo? Nandito na ba tayo sa wakas? Yan na nga. Buti naman! Pagtapos mo dyan, sumunod ka na sa akin. Oo. Dinama ko muna ang lamig ng tubig bago ako tuluyang sumunod sa kanya. Nagtaka pa ako kasi nang makapasok ako sa kubo ay may mga gamit naman doon. Parang may nakatira at hindi naman abandonado. Maliit lang ang kubo. Sa buong kwarto ay nandun na ang lahat. Pagbukas mo ng pinto, ang bubungad sa iyo agad ay ang kusina, hapagkainan, sala at ang mismong papag na tutulugan. Nakaupo si Tristan sa kahoy na upuan na parang sala ng kubo, kaya lumapit ako at naupo rin sa kanyang tabi. Tapos ka na? Oo. Gutom ka na ba? Hindi pa tayo kumakain ulit. Huling kain natin yung kaninang umaga pa. Sa totoo lang, medyo gutom na nga ako eh. Sige, diyan ka muna. Kukuha ko ng mga kain natin. Saan? Kabisado mo bang lugar na to? Sabihin na nating madiskarte ako kahit sa mga bagong lugar na hindi ako pamilyar. Yabang. May taray ka palang tinatago, no? Ano? Wala. Sige na, dito ka lang. Hindi mo pa kabisado ang gubat na to kaya huwag ka nang umalis. Teka, ano kung may mapadpad na taga-baryo rito? Saan ka pupunta? Diyan ka lang sa labas. Maraming puno riyan. Baka meron din akong makuhang mga ligaw na hayop. Pwedeng sumama na lang ako. Tutulungan na lang kita. Ayoko mag-isa rito. Sige na, sumama ka na. Salamat. Pero sigurado ka bang kaya mo na maglakad? Oo, kaya ko na. May tungkod naman ako eh. Sige, ikaw bahala. Para akong nakahinga ng maluwag dahil pinasama ako ni Tristan. Nakasunod lang ako sa kanya. Sa likuran kami ng kubo nagtungo. Ilang sandaling paglalakad lang at marami na kaming nakitang mga prutas at gulay. Tama nga siyang maraming makakain sa paligid. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko talaga, hindi niya unang beses na makapunta roon. Para kasing sanay na sanay siya. Magsabi ka nga ng totoo. Hindi to ang unang beses na nakapunta ka rito, no? Ano? Parang alam mo ng lahat ng pasikot-sikot sa lugar na to eh. Imposibleng hindi itong unang beses mong pumunta rito. Sinabi ko na sa'yo, madiskarte ako. Tsaka, mabilis ako maging pamilyar sa mga bagay-bagay. Saan ka ba talaga galing? Imposible namang pag-alagala ka lang. Totoong pag-alagala lang ako. Simula nung maging berdugo ako, hindi na rin naman ako pumipirma sa isang lugar. Ilang aswang na bang napatay mo? Marami na rin. Hindi ko na mabilang. May mga kaso ka rin ba na tulad ng sakin? Anong ibig mong sabihin? Yung napagkamalan lang na aswang? Wala. Ikaw pa lang ang kauna-una ang aswang na sinumbong sa akin na hindi naman talaga aswang. Hindi mo pa sinasabi ang totoong dahilan bakit mo ako niligtas. Hindi ka pa talaga naniniwala sa akin? Hindi kita pinatay dahil tao ka at hindi ka aswang. Ganun lang kasimple yun. At tinulungan mo pa akong magtago. Dahil papatayin ka ng mga kabaryo mo at hindi kaya ng konsensya kung hayaan kang mamatay na lang kahit na kaya ko namang tulungan ka. Tinitignan ko ng maigi si Tristan. Pinag-aaralan ang reaksyon ng kanyang muka. Nahinto rin tuloy siya sa pangunguha ng mga bunga at napatitig din sa akin. Nakatitig kami sa mga mata ng isa't isa na para bang
Nagpapaligsahan kami kung sino ang unang magbibitiw ng tingin ang siyang matatalo. Bumuntong hininga siya at napatitig na lang sa kawalan. Dahil ayoko matulad ka sa kapatid ko. Ha? Ano nangyari sa kapatid mo? Tulad mo, kakaiba rin siya. May kapansanan kasi siya at tulad mo ay nakaranas din siya ng diskriminasyon. Pinagkamalan din siyang masamang tao dahil lang sa kapansanan niya. Naging mahina ang kapatid ko, Clara. Hindi niya kinaya ang pang-api ng mga tao sa kanya kaya siya mismo ang tumapos ng paghihirap niya. Ano? Hindi ko siya naisalba sa kinasadlakan niya, Clara. At yun ang bagay na pinagsisihan ko noon pa man. Kung may babalik ko lang ang panahon yun, sisiguraduhin kong hindi mararamdaman ng kapatid kong mag-isa siya at na hindi siya dapat makinig sa kung anong sinasabi ng mga tao, lalo na't hindi naman totoo yung mga yun. Ano ba ang kapansanan ng kapatid mo? Clara, isa siyang kuba. Ang sabi ng mga tao sa bayan namin, kaya raw siya nagkaganon dahil isinumpa siya at may kakambal daw siyang demonyo. Walang gustong makipagkaibigan sa kanya. Iniiwasan siya ng lahat, kinukutya, minamaltrato. Hanggang sa napagod siya at siya na mismo ang gumawa ng paraan para hindi na niya maranasan ang mga yon. Kung sana'y mas tinutukan ko siya at hindi ako puro trabaho nun, naligtas ko pa sana siya. Kung sana'y mas pinaramdam ko sa kanyang hindi siya nag-iisa, buhay pa sana siya ngayon. Binigo ko siya, Clara. Isa ako sa dahilan kung bakit siya namatay. Tristan. Kaya ikaw lumaban ka. Alam mong hindi totoo ang mga sinasabi nila kaya lumaban ka. Huwag kang padadaig sa kanila. Nag-init ang mga sulok ng mata ko habang tinitignan si Tristan na kumukuha ng prutas. Hindi na ako nagsalita at wala rin naman akong sasabihin. Lumapit ako sa kanya at tinulungan na lang siyang kumuha ng makakain namin. Tahimik lang kami hanggang sa makabalik ng kubo. Tristan, Bakit? okay ka lang ba talaga? Ayos lang ako. Bakit ba? Wala. Bigla ka kasing nanahimik. Kumain ka na lang. Ikaw rin. Dumidilim na. Magsara na tayo ng pinto at ng mga bintana. Sige na, ako na magliligpit nito mga pinagkainan natin. Sige, ikaw ang bahala. Ikaw nang matulog sa papag, sa upuan na lang ako. Sigurado ka? Oh, Tristan, sigurado ka bang walang nakatira dito? Baka paalisin tayo. wala. Magtiwala ka. Pero di ba sabi mo ay nakita mo lang to nung papunta ka ng bayan? Bakit? Shh! Narinig mo yun? Oo. Ano yun, Tristan? Hindi mo alam? Aswang yun. Anong gagawin natin? Shh! Huwag ka muna maingay. Pakiramdaman muna natin kung ano ang gagawin niya. Sige. Grabe ang kabako ng mga panahong yun. Ang mga tunog ay katulad noong mga narinig ko sa kubo bago natagpuang patay si Mang Kadyo at ang buntis na pinsan ni Aling Susan. Pero hindi kagaya noon na mabilis lang ding nawala. Parang wala yatang balak umalis ang kung sino mang nasa bubong. Nagpapabalik-balik ang mga yapak nito. Tapos ay may parang pumapagaspas na pakpak. Ilang saglit pa ay isang matinis na palahaw ang narinig namin, dahilan para mapatakip kami ng tainga. Sinundan yon ng kalabog sa may pinto, kaya mabilis kaming napapunta ni Tristan doon at hinarangan yon ng aming mga katawan. Malakas nitong hinampas ang pinto. Tila gusto nitong pasukin kami. Tristan! Anong gagawin natin? Kumuha ka ng asin o bawang sa kusina. Bilis! Oo!
Isaboy mo sa gilid ng mga bintana. Bilisan mo. Ito na! Pilit kong hindi pinapansin ang mga kalampag at sigaw ng aswang sa labas. Kahit na nanginginig ang kalamnan ko sa takot, ay nilabanan ko yun para lang malagyan ng asin ang mga bintana. Narinig ko ang pagmumura ni Tristan, kaya napalingon ako sa kanya. At ganun na lamang ang panlalaki na mga mata ko nang masira ang pinto at tumilapon si Tristan. Tristan! Huwag ka lalapit, Clara. Diyan ka lang. Tristan! Hoy! Demonyo! Halika rito! Tristan, mag-iingat ka! Nanginginig ako sa takot habang nakatingin kay Tristan na nakikipaglaban sa aswang. Hawak niya ang isang matalas na kawayan at yon ang kanyang ginagamit na panusok sa aswang. Pero mabilis ang aswang sa pag-ilag at nakakalmot niya si Tristan. Gusto kong tumulong pero natuod ako sa aking kinatatayuan at nanginig ang mga tuhod ko sa takot. Nanlaki ang mga mata ko nang akmang mahuhuli ng aswang si Tristan. Pero mas mabilis si Tristan na sinabuyan ito ng asin at saka tinusok ng mahabang kawayan sa bandang puso nito. Huwag ka nang babalik dito, demonyo! Tristan! Ayos ka lang ba? Oo, ikaw. Ayos ka lang. May mga sugat ka. Ayos lang ako. Daplis lang yan. Kahit na. Daplis lang yan, Clara. Huwag kang mag-alala. Tara, tulungan mo akong ayusin yung pinto. Kailangan na rin natin magsaboy ng asin maging sa labas. May pakiramdam akong babalik ang aswang na yun. Sige. Halika na. Tulungan mo muna ako. Hindi tayo pwede magpakampante at baka hindi na tayo sikatan ng araw niyan. Oo. Ayos na to. Tingin ko naman nalagyan na natin ng lahat ng kailangan lagyan. Ayos na to sa ngayon, Clara. O sige. O siya, magpahinga na tayo. Kailangan natin ng lakas para bukas at may energy tayo. Nanatili ba talaga tayo rito? Paano kung balikan tayo ng aswang na yun? Kaya nga natin sinabuyan ng buong bahay, Clara. Hindi pa rin ako mapalagay. Kumalma ka. Ligtas na tayo. Sa ngayon. Kaya magpahinga na tayo. Yung mga sugat mo, gagamutin ko muna. Ayos lang ako. Simpleng galos lang ang mga ito. Sanay naman na ako dyan. Matulog ka na at magpahinga. Hindi na ako nakipagtalo at sinunod na lang siya. Nauna kong pumwesto sa kahoy na kama habang siya ay nakaupo pa sa isa sa mga stool na upuan habang malalim na nag-iisip at hawak ang kanyang matulis na kawayan. Nang gabing yun ay pinilit kong matulog kahit na ang aking utak ay nababalot ng takot at pagtataka. Paano nakaabot ang aswang dito at paano nito na lamang may tao rito? Magandang umaga. Oh, gising ka na pala. May pagkain dun sa mesa. Magain ka na lang ng iyo. Tapos ka na kumain? Oo, kanina pa. Ang aga mo naman yata nagising. Tapos nagsisiba ka na agad ng panggatong? Ayos lang ako. Kumain ka na ron. Sige. Sinunod ko si Tristan at bumalik na rin ako sa loob para kumain. Maraming prutas doon, pero may nakita rin akong lutong karne. Nangaso siguro siya, kaya nakita ko rin ang ulo ng isang baboy ramo kanina sa labas. Kumain ako, gaya ng sabi niya, at maya-maya lang ay pumasok siya, dala ang kanyang kawayan.
Sinundan ko siya ng tingin at nakita kong may inaayos siyang mga itak sa kusina. Para saan yan, Tristan? Para sa aswang. Tingin mo babalik yun mamayang gabi? Hindi kaya mas mabuti kung umalis na lang tayo rito? Iba kasi ang pakiramdam ko eh. Ang dami ko ring tanong sa isipan gaya ng paano niya tayo natuntun. Kasi 'di ba, nasa gitna na to ng gubat. Tapos nag-iisa lang ang bahay na to rito. Imposibleng nagkataon lang na napadaan siya rito kasi bakit naman siya mapapadpad dito eh? Hindi naman to tinitirhan ng mga tao. Dapat ang focus niya ay ang bayan lang, 'di ba? Lalo na kung gusto niyang mambiktima. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, hindi ko rin sigurado pero posible kayang alam niyang nandito tayo at talagang tayong punteriya niya? At bakit tayo pupunteriyahin ng aswang? Kasi ikaw, pumapatay ka ng aswang. Tapos, tinutulungan mo ako. Tapos, Tapos, magtapat ka nga, Clara. Tristan, May alam ka ba tungkol sa mga aswang? hindi, May alam ka. Sabihin mong alam mo sa akin, Clara. Tristan, naisip ko lang naman yun. Hindi naman ako sigurado kung Sino ka ba talaga, Clara? Anong meron ka? Bakit ka nila pinagbibintang ng aswang? At bakit ka sinusundan ng aswang? sinasabi mo. Gusto nila akong patayin kasi ang akala nila aswang ako. Pero hindi ko alam kung anong sinasabi mo sinusundan ako ng aswang. Ang sabi ko, baka ikaw... Ilang buwan na ako nakatira dito, Clara. Pero ang unang pagkakataong nilusob ako ng aswang ay kagabi. Dahil nandito ka. Ano? Oo, Clara. Matagal na akong naninirahan sa kubong ito. Simula nung marinig kong may aswang sa bayan nyo, pinili ko ng magmatsyag. At dito ako tumutuloy sa kubong to para walang makakaalam na nagbabantay ako. Malakas ang pakiramdam ng mga aswang. Malalaman nilang pag pinagmamanmanan sila. Pero ikaw, hindi mo alam na minamanmanan kita. So, kaya mo ako kilala na? Kasi matagal mo na akong minamanmanan? Oo, sadyang mapanghusga ang mga tao kaya akala ko normal na tao ka lang na napagkamalan. Totoo naman, Tristan. Hindi. Kung titignan mo parang simpleng kaso nga lang ng napagkamalang aswang dahil sa itsura. Pero sa mga nangyari, parang ikaw talaga ang sinusundan ng aswang na yun, Clara. Hindi pa malinaw sa akin ang lahat. Pero sumugod ang aswang na yun dito dahil nandito ka. Ang tanong, bakit? Sino ka ba, Clara? Anong kailangan nila sa'yo? Tristan, hindi ko talaga alam ang pinagsasabi mo. Wala akong alam. Clara, huwag ka nang magmaang-maangan. Alam ko may tinatago ka. Ngayon, hindi natin malalaman ang totoong kailangan ng aswang na yon kung hindi natin malalaman ang dahilan kung bakit ka hinahabol. Clara, ito na ang pagkakataon mong linisin ang pangalan mo sa mga tao. Hindi ko nga rin alam, Tristan. Hindi ko alam kung bakit ako gustong patayin ng aswang na yun. Wala akong alam. Hindi ko naman sila hinahunting. Hindi ako sumunod sa yapak ng mga ninuno ko dahil ayokong mamuhay ng ganon. Ayokong humabol ng mga aswang. Ayokong pumatay. Ang gusto ko lang ay mamuhay ng normal. Hindi ko gustong ituloy kung ano man ang nasimula nila. May iba akong pangarap, Tristan. At hindi kasali ron ang pumatay ng aswang. Ang gusto ko lang maging masaya at maging tanggap ng mga tao. Ano? Isa ka ring berdugo? Hindi kami berdugo. Hindi berdugo ang tawag sa amin. Pero baka parang ganun na rin. Hindi ko alam, Tristan. Basta mga ninuno namin ang mga sinaunang tagapatay ng aswang. Mula kami sa lahi ng mga manggagamot. Ang aking lolo't lola ay namuhay na kalaban ng iba't ibang aswang mula sa iba't ibang lugar. Walang aswang na nakatungtong sa bayang pinoprotektahan ng aking mga ninuno. Kinatatakutan sila, maging ng mga aswang na matataas ang ranggo. Marami na silang mga napatay pero marami ring nakatakas. Lalo na ang mga aswang na matataas ang ranggo. Mahirap silang patayin, lalo na't malalakas sila at ilang siglo na ring nabubuhay. Ang ibang aswang na hindi nagapi ng aking mga ninuno at hindi nakatakas ay kanilang ikinulong. Kulong? Paanong kulong? Isang ritual ang ginawa ng aking mga ninuno para mabaon sila sa libingan at hindi na makaalis doon.
Hindi sila patay. Pero dahil sa orasyong inilagay ng aming mga ninuno, ay hindi rin sila makaalis doon. Sa paraang yun, napanatiling ng mga ninuno namin na mapayapa ang bayang ito. Ikaw yun. Ano? Ako ang ano? Hindi agad nakasagot si Tristan. Nanatili ang kanyang mga titig sa akin at parang tinatansya niya kung dapat bang sabihin ang kung anumang sasabihin niya. Mas lalo akong nagtaka. Nagsalubong ang aking mga kilay sa kanya. Suminghot ako at pinahid ang aking mga luha. Anong sinasabi mo, Tristan? Hindi kita maintindihan. Kung galing saan kang pumuprotekta sa bayang ito, ikaw marahil ang tinutukoy ng mga kasamahan kong berdugo. Na ano nga? Ikaw ang huling makakatalo sa mga malalakas na aswang. Baka kaya gusto ka nilang patayin. Hindi basta-basta natatalo ng mga berdugo ang mga malalakas na aswang na ilang taon nang namuhay. Pero may angkan ng mga manggagamot na pumapatay ng aswang noon ang may kakayahang magkulong ng mga malalakas na aswang para hindi na sila makasakit. Takot sila sa'yo kaya gusto ka nilang patayin. Teka, alam mo ang tungkol sa angka namin? Usap-usapan ng angkan nyo sa mga berdugo. Nang marinig kong may aswang sa bayang ito, nanaliksik ako ng kahit anong tungkol sa bayan nyo. Doon ko nalaman ang tungkol sa mga ninuno mo na siyang protektor ng bayang to mula sa mga aswang. Kaya ang sabi-sabi ay naubos na raw ang lahi nyo. Hindi ko alam na buhay ka pa pala at na ikaw ang huling taong makakatalo sa mga malalakas na aswang. Nung kaming dalawa na lang ni Lolang natira, sinigurado niyang hindi malalaman ng iba kung saang lahi kami galing. Nung makulong nilang mga aswang, ipinangako nilang mananahimik muna sila hanggat hindi ako nasasanay na pumatay ng aswang. Kaso, hindi na ako nasanay ni Lola. Namatay siya at wala akong ibang pagpipilian kundi ang mamuhay mag-isa. Ayokong ituloy kung ano man ang nasimula nila, kaya kinalimutan ko na rin yun. Wala na naman kasi mga aswang kaya ano pa bang silbi, di ba? Pero mukhang alam nilang buhay ka, Clara. At kung alam nilang ikaw lang ang makakatalo sa kanila, maaaring setup nga ang lahat ng ito. Paano kung ano? Paano kung pakana ng aswang na yun ang planong pagpatay ng mga kabaryo sa'yo? Paano kung ang aswang ang dahilan kung bakit pinaghihinalaan kang aswang? Yun ang pinakamadaling paraan para mapatay ka ng aswang na hindi malalaman ng mga tao ang panganib na kasama nila. Gusto ka nilang patayin para wala nang makakalaban sa kanila. Pero bakit hindi noon? Bakit kailangan nilang isetap ka? Kasi hindi ako lumalabas ng kubo. At ilag ako sa tao. Sinubukan nila akong puntahan sa kubo. Yung mga yapak sa bubong at mga pagaspas. Sinubukan nila akong patayin, Tristan. Pero hindi sila makapasok. Ano? Bakit? Ang kubo. Naalala ko may ginagawa si Lola noon tuwing hapon. Parang orasyon. Tapos may mga ikinabit siya sa loob ng kubo. Sabi niya, poprotektahan ako ng mga yon. Baka yun ang dahilan. Pero di ba pinuntahan ka nila sa kubo nung maabutan kita? Pero hindi sila pumasok. Hindi nila ako papatayin agad noon, Tristan. Gusto nila akong tumakbo palabas. Sabi nila, pahihirapan nila ako. Tumakas daw ako at sila nga habol sa akin. Pero hindi yun natuloy. Kasi dumating ka. Kaya sinundan tayo rito kagabi. Teka, may aswang sa mga tao rito? Maaari. At hindi lang basta aswang. Isang malakas na aswang. Teka, hindi ba marunong kang kumilatis kung aswang ang isang tao? Kung may nagpapanggap na aswang, bakit hindi mo agad nakilala? May mga aswang na magaling magtago ng pagkakakilanlan lalo na yung ilang siglo nang nabubuhay. Ang mga ganong kalakas na aswang, may kakaibang ginagawa para hindi matukoy ng mga berdugong tulad namin. Anong ginagawa nila? Maaaring may kakaiba silang langis na pinapahid sa katawan para maikubli ang pagkakakilanlan nila. O maaaring may kakaiba silang orasyon na sinasambit. Kung ganun, malakas na aswang nga ang nagpapanggap na isa sa mga tao. Anong gagawin natin? Paano natin malalaman kung tama nga mga hinala natin? Kailangan nating bumalik sa bayan. Kailangan din malaman natin kung ilan sila. Tingin mo marami sila? Clara,
Ikaw na mismo ang nagsabing ang ibang aswang ay kung hindi nakulong o namatay, ay nakatakas. Anong malay natin kung nagkalat lang sila sa ibang lugar at ngayon ay nagtipon muli para sa planong to? Maaring maraming aswang ang nagpapanggap ng mga tao. Pero paano nga natin malalaman kung sino-sino? At Tristan, hindi tayo basta-basta makakabalik sa bayan. Papatayin tayo ng mga tao. Hindi rin natin pwede basta-bastang sabihin sa kanila ang ating mga hinala. Lalo na kung hindi pa naman natin kilala ang mga aswang. Baka gamiting daan ng mga aswang yun para tuluyan tayong mapatay. Walang mamamatay, Clara. Hindi ka mamamatay. Pero paano kung... Hindi ako papayag. Hindi ka mamamatay, Clara. Sisiguraduhin ko yan. Tuturuan kitang makipaglaban. Tuturuan kitang pumatay ng aswang. Ano? Ikaw ang gusto nila. Papatayin ka nila kahit anong mangyari, Clara. Kailangan kaya mong protektahan ang sarili mo para pagbalik natin ng bayan, hindi ka na nakaasa sa akin. Hindi sa lahat ng oras mapoprotektahan kita, kaya kailangan mong matutong lumaban. Pero Tristan, hindi tayo pwedeng magsayang ng oras. Alam ko. Pero kahit na ang pinakamadaling pakikipaglaban lang muna, ang mga simpleng pangontra na dapat mong malaman at gamitin. Isa pa, kailangan na rin nating umalis dito. Paniguradong babalikan nila tayo. Hindi tayo pwedeng abutan ng gabi rito. Saan tayo pupunta? Hindi tayo pwedeng lumayo. Kung totoo man ang ating mga hinala, nanganganib ang mga taga-baryo. Kailangan natin silang iligtas, Tristan. Alam ko, huwag kang mag-alala. Maliligtas natin sila. Sa ngayon, kailangan muna natin ng plano at kailangan natin kahit paano ay maprotektahan mo ang sarili mo. Maganda ka na at nang makalis na rin tayo dito. Sinunod ko ang sinabi ni Tristan. Wala akong dalang damit, kaya pinahiram niya ako ng kanya na naroon nga sa kubo. Tinulungan ko siyang ihanda ang mga kagamitang pangontra sa aswang, gaya ng asin, bawang, buntot pagi, sibat, at kung ano-ano pa. Nagulat pa nga ako na ang dami niya palang mga armas. Tinuruan niya ako kung paano gamitin ang ilang armas, gaya ng sibat at buntot pagi. Limitado lang ang oras namin, kaya gustuhin niya mang turuan pa ako ng maigi ay hindi pwede. Bago lumubog ang araw, nakaalis na kami sa kubong yun at naglakbay na sa mas masukal na bahagi ng gubat. Handa ka na? Sa totoo lang, hindi. Saan ba tayo pupunta? Kailan natin pupuntahan ng mga taga-baryo? Ipagpabukas muna natin, Clara. Hindi natin alam kung anong nag-aabang sa atin doon, lalo na ngayong alam nating minamatsagan tayo ng aswang. Sige. Clara, hinto. Tristan, nasundan yata tayo. Shh! Dahan-dahan lang. Malapit na tayo sa kuweba. Diba? Susundan din tayo ron. Shh! Alam ko. Huwag kang mag-alala. Hinanda ko na yung sakaling may mga aswang na mapapadpad. May tagong lugar ang kuwebang hindi madaling mapasok ng aswang. Kailangan lang nating makarating doon nang hindi napapansin at hindi nahuhuli. Dahan-dahan lang. Oo. Dahan-dahan lang ang aming mga yapak at pinipili naming magtago sa mga malalaking puno. Pero tila nasa itaas lang namin ang aswang at parang nararamdaman na malapit lang kami, kaya mas lalo akong kinakabahan. Hawak ni Tristan ang aking kamay, habang hawak ko naman ang iba pang mga armas na pangontra na dala namin. Saglit kaming natigilan nang biglang tumahimik ang paligid at tila nawala ang aswang sa itaas. Wala na yata. Hindi pa rin tayo dapat pakampante. Inilibot namin ang paningin sa buong paligid. Nagsindi si Tristan ng flashlight at sinuri ang buong kagubatan. Huminga ako ng malalim hanggang sa bigla na lang akong nanlamig nang makita sa hindi kalayuan
ang parang may mga pares ng matang nakatitig sa amin. Tristan! Ayun siya! Clara, takbo! Tristan! Malapit na siya! Bilis, bilis! Tristan! Malapit na tayo sa kuweba. Pag nakita mo na ang bukana ng kuweba, tumakbo ka papasok. Haharangin ko ang aswang. Teka! Huwag ka ng maraming tanong, Clara. Bilis! Oo! Sinunod ko ang sinabi ni Tristan. Nang makita ko ang kuweba, ay mabilis akong kumaripas ng takbo papasok, habang siya ay inabangan ang aswang. Mamatay ka ng demonyo, ah! Tristan! Sabuyan mo na kasi, Clara! Itong sayo! Tignan natin kung mabuhay ka pa. Napasinghap ako nang matusok ni Tristan ang bandang tiyan ng aswang. Sinabuyan ko ulit ito ng asin bago ito hinataw ni Tristan ng buntot pagi. Naghuhumiyaw ito sa sakit. Ilang beses niya itong hinampas ng buntot pagi bago niya ito tinigilan. Bumagsak ang aswang at walang sinayang na sandali si Tristan. Kinuha niya ang dala naming mga asin, bawang at kalamansi at ibinudbud yun sa aswang hanggang sa nangisay na ito at nawalan ng malay. Halos mahigit ko ang aking hininga habang nakatitig dito. Natulala ako at nabalik lang sa wisyo nang lumapit si Tristan at hinawakan ang aking magkabilang pisngi. Tapusin din natin to bukas, Clara. Paniguradong malalaman nilang napatay natin ang isang to. Ayoko na ng ganito, Tristan. Nakakapagod tumakas ng tumakas. Kaya nga tatapusin na natin to bukas. Paano? Paano kung malalakas sila? Paano kung marami sila? Tayong dalawa laban sa kanila. Hindi ko pa nga alam ang ginagawa sa pakikipaglaban, Tristan. Shh! Kaya natin to. Kakayanin natin to. Tristan! Kinabukasan, maagang pumunta ng bayan si Tristan para tignan ang sitwasyon habang ako nasa kuweba at patuloy na inaaral ang mga itinuro niya at hinanda ang aming mga armas. Hapon na nang makabalik si Tristan. Clara, Tristan! Bakit ka umahangos? Ano nangyari sa bayan? Nakita ka ba nila? Hinahabol ka? hindi. Ang mga taga-baryo, Bakit? sinalakay sila ng mga aswang. Ang daming namatay. Clara, kailangan na nating mahanap ang totoong aswang. Nagkakagulo ron ngayon. Nawawala ang mga bata at pinaghahanap ka nila. Paano? Ano nang gagawin natin? Itong langis. Ito ang gagamitin natin para matukoy ang aswang. Kumukulo ito kapag may malapit na aswang. Espesyal ang langis na ito para sa mga aswang na hindi basta-basta nasusuri sa tingin lang. Ito ang magiging susi natin para matukoy kung sino nga ba sa mga taga-baryo o nagpapanggap lang. Tristan! Kaya ba natin to nang tayo lang? Paano kung... Kailangan nating kayanin. Kailangan nating malinis ang pangalan mo para mapatay natin ang totoong aswang at mailigtas natin ang buong bayan. Wala kaming sinayang na oras ni Tristan. Umalis kami ng kuweba dala ang aming mga armas. Pinasuot niya ako ng balabal para hindi ako agad makilala. Bumalik kami sa kubo para kumuha ng iba pang gamit. Saka kami naglakbay pabalik ng bayan. Kailangan naming matukoy ang aswang at maiharap ito sa mga taga-baryo. Kailangan namin itong patayin para mailigtas ang mga tao. Halos ilang oras din kaming naglakad ni Tristan bago kami makarating sa dati kong tinitirhan. Napapikit na lang ako nang makita
ang kalunos-lunos na sinapit ng aking tirahan. Nagtuloy-tuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating na kami sa bayan. Walang iyayang aswang yan. Inubos niya ang pamilya ko. Papatayin ko ang aswang na yan! Dapat na siyang mamatay! Mga kasama, tama na ang paghihintay. Siguradong hindi pa nakakalayo ang babaeng yon. Hanapin natin at nang makapaghiganti tayo. Tama! Salot ang babaeng yun. Huwag na nating hintayin pang maubos tayo. Clara, Bakit? alam ko na kung sino ang aswang. Sino? Ang babaeng yan. Napatingin ako sa kanyang inginuso at ganun na lang ang panlalaki ng aking mga mata. Lalo na nang makita ko kung paanong halos umapaw na sa lalagyan ang langis. Natulala ako nang biglang may naramdaman akong mga matang nakatitig sa amin. Si Aling... Ang aswang! Nandito ang aswang! Clara, takbo! Hulihin niyo yung aswang na yan! Kami na ang bahala sa babaeng yan, mga kasama. Clara, bilis! Nablangko ang aking utak at kung hindi pa ako hinila ni Tristan ay natulala na ako roon. Nakabuntot sa amin ang mga kasamahan ni Aling Berta habang mabilis ang pagtakbo namin pabalik sa masukal na gubat. Bilis, Clara! Tristan! Tama bang hinala ko? Oo, Clara. Mukhang natagpuan na natin ang ating hinahanap. Ang dami nila! Patay ka sa amin ngayon. Mga kasama, Clara! Pumalahaw ako ng iyak nang biglang may dumamba kay Tristan, dahilan para matumba siya at tumalsik ang langis na kanina pa kumukulo. Nanlaki ang aking mga matang nilingon sina Aling Berta at Mang Rico. Kasama nila ang 3 pang mga kabaryo namin na ni minsan ay hindi ko naisip na aswang. Hawak ng isa si Tristan na noon ay nakaluhod sa lupa. Nanginig ang buong kamay ko habang hinihigpitan ang hawa sa bawang at asin. Kumusta ka, Clara? Ikaw ang aswang! Kaya pala kating-katik ang ipapatay ako! Bakit? Dahil takot kang baka tuluyan na kayo mawala sa mundo, ha? Hindi ko kasalanan kung utu-utu sila. At anong pinagsasasabi mo? Kami takot sa'yo? Masyado ka namang bilib sa sarili mo, iha. bata, kayang-kaya ka namin paslang agad kung kukustuin namin. Kaso kailangan ka pa namin sa plano. Ano? Anong plano? Ah? Hindi mo alam? Ang alin? Napaka-inosente mo pala talaga. Wala ka pang alam. Anong pinagsasabi mo? Clara. Hindi mo ba talaga alam ang papel mo sa buhay naming mga aswang? Anong... O siya, sige. Bago namin kunin ang dugo mo, sasabihin ko, ikaw, Clara, ang bubuhay sa aming lahi. Mali ka. Hindi kami takot sa'yo dahil ikaw ang huling lahi ng mga manggagamot na mamamatay aswang. Niwala ka sa kalingkingan namin. Kaya lang, ang buhay mong dugo ang bubuhay sa mga kasamahan naming inilibing ng mga ninuno mo. Hindi yan totoo. Sa tingin mo, bakit hindi ka namin agad pinatay, ha? Bakit gusto ka naming tumakbo habang hinahabol ka namin? Yon ay dahil kailangang buhay ka habang pinapatuluan ng dugo mo ang libingan
ng aming mga kasamang nakakulong. Hindi yan totoo! O bakit? Hindi mo matanggap na sa halip na maging mamamatay aswang, ikaw pa ang bubuhay sa mga pinunong aswang? Hindi yan totoo! Nagsisinungaling ka! Nagsasabi siya ng totoo, Clara. Sa tingin mo, bakit ka may balat sa mukha gayong ang mga magulang mo ay magaganda ang lahi? Yun ang dahil natatangil ka, Clara. Hindi ka mamamatay aswang. Ikaw ang bubuhay sa aming lahi pag nabuhay mo ang mga pinuno namin. Bakit hindi tayo magkaroon ng kasunduan, Clara? Hindi ako makikipagkasundo sa mga halimaw! Halimaw ka rin. Halimaw ang tingin ng mga tao sa'yo. Pero Clara, may paraan para mawala yan. Magiging maganda ka na. Ano? Pag nabuhay ang mga pinuno namin, mawawala ang sumpang yan sa'yo, Clara. Magiging maganda ka. Hindi ba't gusto mong matanggap ng mga tao? Pag ipinaubaya mo sa amin ang dugo mo, mawawala ang sumpang yan sa'yo. Huwag kang maniwala, Clara. Hindi yan totoo. Mamamatay ka kapag... Tristan! Itiwan niyo siya! Bibitawan namin kapag pumayag ka sa gusto namin, Clara. Hindi. Huwag mo akong isipin. Kaya kong sarili ko. Huwag kang maniwala, Clara. Maganda ka. Hindi mo kailangan magbago. Kung hindi nila makita ang kagandahan mo, problema na nila yun. Tristan! Pero hindi ba gusto mo ng payapang buhay? Hindi ka mapapayapa hanggat hindi ka nila tanggap, Clara. Alam mong hindi totoo yan, Clara. Sige na, Clara. Pag-isipan mo. Pareho tayo makikinabang dito. Nakakatuksong tanggapin ang alok ni Aling Berta. Kahit na alam kong maaari nga nila akong traidorin. Mas lamang sa isip ko na baka nga yun na ang paraan para gumanda ang buhay ko at hindi na ako tuksuhin. Yun ang pinapangarap ko. Pero sa tuwing tinitignan ko si Tristan, bumabalik sa akin ang mga pinagdaanan namin at ang mga ginawa niya sa akin kahit na ganito ang itsura ko. Naalala ko si Lola at ang mga magulang ko. Wala pa akong masyadong muwang noon, pero ramdam ko namang mahal nila ako. Kung papayag ka, Clara, hindi na nila iisiping aswang ka. Tama. At hindi mo na rin kailangang magtago. Huwag kang makinig, Clara. Tinalansi ka ng mga yan. At ano? Mabubuhay kayong kasama ng mga tao? Hindi ako tanga! Sa tingin nyo, maniniwala akong magiging payapa ang lahat pag binuhay ko mga pinuno nyo? Ano mangyayari sa mga tao, ha? Gagawin yung karne? Talagang mas pipiliin mo ang das, Clara? Sige, tapusin na natin to at nang malaman nilang lahat na ikaw nga ay isang halimaw. Hindi na malilinis ang pangalan mo. Tatanghalin pa kaming bayani dahil pinatay ka namin. Walang iya kayo! Ipapaako nyo sa akin ang mga kasalanan nyo! Kayo ang dapat mamatay! Kasalanan ito ng mga ninuno mo, Clara. Kung sana'y hinayaan nila kaming mabuhay noon, hindi ito mangyayari. At ano? Gagawin niyo kaming pagkain? Ano kami baliw? Kalma lang, Dayong Berdugo. Kung ako sa'yo, tanggapin mo nang ito na ang katapusan nyo. Hindi ako papayag! At ano, Clara? Lalabanan mo kami? Mahina ka! Kahit magkamatayan tayo, hindi ako papayag magpasakop sa inyo! Clara, wag! Sinaboy kong muli ang natitirang asin kina Aling Berta at Mang Rico.
Hindi nila inasahan kaya natamaan sila at nangisay sa sakit pero agad ding nakabawi. Umatras ako at hinanda ang matulis kong kawayan. Nakawala na si Tristan sa hawak ng aswang at kasalukuyang nilalabanan ang 3 kasama ni na Aling Berta. Agad naman niya itong napatumba kaya bumaling si Mang Rico sa kanya. Walang hiya ka. Hindi pa kita napapatawad sa ginawa mo sa aking anak. At hindi pa rin kita napapatawad sa mga taong napatay nyo. Amin ka na ngayon, Clara. Hindi ako papayag! Akmang susugod si Aling Berta pero nasalag ko siya gamit ang kawayang hawak ko. Kinuha ko ang buntot pagi sa bag na dala ko at hinampas yun sa kanya. Galit na umungol siya. Naabot ako ng kanyang kalmot pero nasabuyan ko siya ng asin. Narinig ko rin ang pagsigaw ni Mang Rico. Bahagyang nawala ang atensyon ni Aling Berta kaya nahampas ko ulit siya ng buntot pagi. Rico! Itong sa'yo! Magbabayad kayo sa ginawa niyo kay Rico! Clara! Akin ka, Clara. Akin ka. Bumalik ka na sa impyernong pinanggalingan mo. Tristan! Bumagsak sa lupa si Aling Berta nang tusukin siya ni Tristan ng kawayan sa likod. Sinaboy ko ang asin sa kanya at pinalibot naman ni Tristan ang buntot pagi sa kanyang leeg. Nandito sila. Nandito ang aswang. Kuyugin ang aswang! Itong mga aswang bang tinutukoy nyo? Ha? Hingal na hingal akong tinignan ang kumpol na mga taga-baryo na may mga dalang sulo. Singhapan at bulong-bulungan ang narinig namin sa kanila. Lahat sila ay titig na titig kay Aling Berta na hawak pa rin si Tristan. At kay Mang Rico na nakahandusay. Pati na rin sa iba pang mga patay na aswang. Teka! Si Berta yan! At si Mang Rico. Bakit ganyan ang itsura nila? Para silang mga... Aswang! Oo, sila ang mga aswang na hinahanap nyo at hindi si Clara. Ayaw nyo pa rin maniwala ha? Narito na ang ebidensya. Sila ang mga aswang na matagal nyo nang hinahanap. Ito na sila. Binitiwan ni Tristan ang nanghihinang si Aling Berta at saka siya lumapit sa akin. Hindi lahat ng halimaw nagtatago. Minsan ang iba'y nakakasalumuhan na natin. Hindi lang natin napapansin dahil mas inuunan natin ang pagiging mapanghusga. Dahil kakaiba ang anyo halimaw na agad. Paano yung mga magagandang itinatago sa kagandahan ng totoong pagkakakilanlan, ha? Ngayon, pagmasdan nyo ang totoong mga halimaw na siyang sinasamba pa ninyo noon. Napalunok ako at tumingin kay Tristan. Habol niya pa rin ang hininga nang tignan ako. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso nang sinapu niya ang aking pisngi. Tristan! Tapos na, Clara. Tapos na ang kalbaryo mo. Pwede ka lang mamuhay gaya ng gusto mo. Pwede na tayong mamuhay ng tahimik. Tayo? Anong ibig mong sabihin? Sumama ka sa akin. Ilalayo kita rito. Mamumuhay tayong magkasama at payapa. Poprotektahan kita. Pahalagahan at mamahalin. Tristan? Hindi ka na mag-iisa, Clara. Nandito na ako. Hindi ka ba natatakot sa akin? Bakit ako matatakot sa'yo? Walang nakakatakot sa'yo, Clara. Pero... Huwag mong isipin ang sinasabi nila. Espesyal ka. Napakabuti ng puso mo. Yun ang importante. Ang panlabas na anyo, kumukulubot, tumatanda. Pero ang kabutihan ng puso, nananatili habang buhay.
Naramdaman ko ang pagtulo ng aking mga luha nang marahan akong higitin ni Tristan sa isang mahigpit na yakap. Nakagat ko ang aking labi at napayakap na rin sa kanya. Ilang segundo ang lumipas bago kami tuluyang naghiwalay. Ngumiti sa akin si Tristan at hinalikan ako sa noo. Napapikit ako at napangiti na rin. Hinawakan niya ang aking kamay bago ako inakay paalis doon. Nadaanan namin ang mga taga-baryo na hindi tinitigilan ang mga nakahandusay na aswang hanggat hindi sila nakakasiguradong wala na nga ang mga ito. Bumalik kami ni Tristan sa kubo niya para mag-empake at kinabukasan ay agad din kaming umalis. Saan na tayo nito? Mangingibang bayan na tayo. Palagi ka namang nangingibang bayan. Magiging ganun ka na rin kasi dadalhin kita kahit saan ako magpunta. Kailangan ko na yata talagang masanay. Clara, Nahinto kami ni Tristan sa paglalakad at mabilis na nawala ang aking ngiti nang biglang humarang sa amin ang mga taga-baryo na pinangungunahan ni na Aling Lira at Aling Susan. Naramdaman ko ang paghapit sa akin ni Tristan. Anong kailangan niyo sa kanya? Sadali lang ito, Tristan. Nais lang namin humingi ng tawad kay Clara. oo, Clara, patawad. Patawad sa lahat ng aming pambibintang. Patawad kung naging mapanghusga kami sa'yo. Patawad at salamat na rin kasi tinalo niyo ang totoong mga aswang. Pasensya na talaga. Oo nga, pasensya na. Ayos na po yun. Pinapatawad ko na po kayong lahat. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Mag-iingat po kayong lahat dito. Salamat, Clara. Oo nga, salamat ng marami't mag-iingat kayo. Salamat po. Mauna na po kami sa inyo. Sumunod sa paghingi ng tawad ang iba pa naming mga kabaryo. Tipid na ngumiti ako sa kanila. Bahagya akong yumuko sa kanila at saka kumaway. Kumaway rin sila pabalik sa amin. Umangkla ako sa braso ni Tristan at sumandal dito habang naglalakad kami. Nakangiti kong nilisan ang bayang kinalakihan ko. Masaya akong magbabagong buhay dahil sa wakas ay nalinis ko na ang aking pangalan at nabulgar na rin ang katotohanan. Ngunit maraming lihim pa rin ang nananatiling nakabaon. Katulad na lang ng aking pinagmulang angkan, ang kulungan ng mga aswang na nasa bayang yun. At ang sumpa sa akin na maging susi para mabuhay ang mga nakakulong na aswang. Hindi ko alam ang bagay na yun. May bahagi ko na ayaw maniwala, pero may bahagi ring naniniwala at natutuwa. Kasi kahit paano, may rason pala kung bakit ako nagkaganito. Hindi ko alam kung bakit ako ang pinili, pero mabuti na rin siguro kasi kahit paano, nasisiguro kong hanggat nabubuhay ako, hindi na makakabangon sa hukay ang mga pinunong aswang. Hindi namin alam ni Tristan kung nasaan ang libingang tinutukoy ng aking mga ninuno. Ang importante ay hindi yun mabubuksan dahil wala na rin naman akong balak bumalik sa bayang yon. Pero hindi rin namin alam kung ako lang ba ang natatanging nilalang na may ganitong sumpa. Kasi kung ang mga aswang nga ay nagkawatak-watak, hindi malabong baka ang mga lahi ng manggagamot din. Hindi pa nga lang sila natatagpuan. Sa madaling salita, naroon pa rin ang posibilidad na mabuhay ang mga nakakulong na mga aswang doon.
Panahon na lang siguro ang magtatakda. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Maraming salamat sa pakikinig. Kung sakali man pong mapili ang kwento kong ito, gusto ko po sanang makabasa ng mga comments ninyo. Hindi sigurado kung gaano karami ang mga lahi ng aswang sa mundo. Kayo ba? Sa tingin nyo, may ganito ring senaryo sa inyong bayan? Kung meron, pasagot naman po ako sa comment section sa ibaba. Magbabasa po ako.